Sa bidyong ito, ating iikutin ang Mount Arayat na matatagpuan dito lang sa probinsya ng Pampanga. Pupuntahan din natin ang mga kilalang pasyalan sa paligid ng Bundok Arayat. Akyatin natin ang 14 station ng banal na bundok at mag-relax sa Payapa Agricultural Farm na parehong matatagpuan sa bayan ng Magalang, Pampanga. Muli din nating dadaanan ang Arayat Trail na matatagpuan sa likurang bahagi ng Bundok Arayat. At ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamalaking dam dito sa Pampanga, ang Kongdadong Dam. At muli nating bibisitahin ang kasalukuyang ginagawang Arayat to Magalang Bypass Road. So tara, umpisa na natin ang biyahe. Good morning mga kabalen. So ito, welcome again sa another episode. So ang episode natin ngayon ay iikutin natin or mag-Arayat loop tayo dito sa Pampanga. Bali iikutin natin yung kabuuan ng Bundok Arayat. Di lang tayo mag-Arayat loop, gagawin natin, pupuntahan din natin yung mga kilalang tourist destination ng mga pasyalan sa paligid ng Bundok Arayat. Halos lahat ng mga pwede nating mapuntahan na tourist destination, mga pasyalan, is dadaanan natin. So yung first destination natin is pupuntahan natin, uunahin muna natin yung Magalang site sa may Magalang, Pampanga, which is yung banal na bundok. Tapos meron tayong trekking na gagawin doon, paakyat doon sa may tuktok ng banal na bundok. Then after natin doon, diretso naman tayo sa may Payapa Agricultural Farm sa may Magalang, Pampanga din yon. Then after nun, dadaanan naman natin yung Arayat Trail, which is yung likod part ng Arayat, Pampanga, o yung kabundukan ng Arayat. So magte-trail tayo doon palabas ng Arayat, Pampanga from Magalang, Pampanga. Then ipapakita ko din sa inyo yung Kongdadong Dam doon sa may Arayat, Pampanga. And then sisilipin din natin kung ano na ang estado ng ginagawang kalsada o yung bypass road na magkokonekta sa dalawang bayan, which is ang Arayat, Pampanga at ang Magalang, Pampanga. And then after doon, titignan pa natin kung ano pa ang mga pwede kong ipakita sa inyo at pwede natin puntahan along the way. So start na tayo. Dito tayo ngayon sa may Angeles City, Pampanga. So yung travel distance natin from Angeles City, Pampanga hanggang makarating tayo ng banal na bundok ay 16 kilometers or 30 minutes. So dito tayo ulit sa may bypass road ng Angeles City, Pampanga papunta ng Marquee Mall. Ito ulit yung tulay ng Pandan papasok ng Marquee Mall. So kakaliwa tayo dito, paakyat ng highway and palabas na ng Marquee Mall. Ayan, so nandito na tayo sa may Marquee Mall, Angeles City, Pampanga. So babaybayin lang natin to Magalang Road na to hanggang makarating tayo sa may pinakabayan na Magalang, Pampanga. Okay, so papasok na tayo ng bayan ng Magalang, Pampanga. Okay, so nandito na tayo sa may bayan ng Magalang, Pampanga. Ito yung pamilihang bayan nila dito sa may Magalang. So medyo traffic nga lang dito since napalengke ito. Maraming mga tao. And ito lang kasi yung pinaka main road nila papunta sa mga ibang establishments dito sa may bayan. Malaki na rin pinagbago nitong bayan ng Magalang. Meron na sila mga Jollibee ngayon, may Chowking, may McDo rin doon sa may kabila yung papuntang Concepcion, Tarlac. So pagdating dito sa may intersection, kakaliwa tayo. Although may daan din dito sa diretso na lang tayo kasi medyo traffic. May daan din dito. Ito yung munisipyo ng Magalang sa harap natin. Ito na yung daan papunta ng Banal na Bundok or sa may Barangay Ayala.
So diretsuhin nyo lang to from doon sa may intersection, sa may stoplight. Tapos sa pinakadulo kakaliwa, and then kakanan. So same lang yung labas nila kung doon kayo dumaan sa may kakaliwa dapat tayo kanina. Pero dito kasi wala masyadong mga dumadaan, and mas maganda yung kalsada dito. Ayun, ito yung dulong part ng kalsada, then kakaliwa dito. Tapos kakanan dito. So diretso ulit pagkakanan natin. Baybayin lang natin ulit itong mahabang daan na to hanggang marating natin yung PSAU or yung Pampanga State Agricultural University. Okay, so ilang saglit lang dito na tayo sa may PSAU, which is bubungad sa inyo itong napakaraming puno ng akasya papasok ng PSAU. So ibang eskwelahan to yung sa may kaliwa natin, parang elementary school lang ito. Tapos ito na yung PSAU, yung sa diretso. Ayan, Pampanga State Agricultural University. Ayan, PSAU. Tapos daan na lang natin tong gilid ng PSAU. Papunta ito ng Barangay Ayala, Magalang Pampanga. Pag-aakyat kayo ng Banalabundok, meron ng bagong gawang daan papunta doon na mas pinaikli, bagong sementadong daan. Ayan, ito. Kakanan na tayo dito. Ito yung bagong ruta ngayon, paakyat ng Banalabundok. Dati kasi off-road pa tong daan na to. Ngayon, tapos na yung sementadong daan. Ayan, may mga kainan, mga campsites, kompleto dito. Dati nung pinasukan namin to, kasalukuyan pang ginagawa itong kalsada. Tapos tag-ulan pa nun, sobrang putik dito, di ka makakadaan talaga. Tapos napakadulas ng putik paakyat dito sa may Banalabundok. Kaya ginawa namin, nag-back out kami, umikot na lang kami doon sa may original na ruta. Kaya yung bundok Arayta nasa harapan natin. Ganda na ng daan, ang lawak pa. Ayan, pagkatapos ito na yung paakyat ng Banalabundok. Kung dati yung original na ruta, doon kami nanggagaling sa may diretso. Ikot pa kasi doon sa may bago tayo kumanan kanina. So ito yung mas pinaikli at pinabilis na ruta. So ito na yung diretsong paakyat. Bali itong Banalabundok, tanyag din itong rutang ito or itong destination na to sa mga siklista. From dito sa may kinalalagyan natin ngayon is dire-diretso na yung paakyat hanggang doon sa may jump off ng Banalabundok, which is magkakaroon ng trail papunta doon sa may pinakagroto, sa may tuktok. So di na makakadaan yung mga bisikleta doon kasi lakad na lang talaga yung pwedeng gawin doon. Ano to? Ang daming sasakyan. Ano meron? Oh, ang daming sasakyan. Tapos may mga pulis pa oh. O may mga VIP. Ano meron? Ay, traffic. Ano meron? Mukhang may training na mga polis. Ewan ko, ano meron? Tanong tayo kung ano meron. Ditong paakyat ng Banalabundok, marami kayong mga madadaanan ng mga resort, mga campsites, mga kainan, mga coffee shop. Marami dito. Itong kahabaan nitong paakyat na to. Daming tao, ano meron? Sir, good morning po. Pwede po magtanong, ano po meron? Ba't maraming tao? Mga bisok po, mag-graduate. Mga pulis ba yun? Oo. Ganun. Mag-graduate sila dyan, no? Oo. Sige po, salamat. Yes, yes. Opo. Ayun, so mga kapulisan pala, kaya maraming tao. Ano pala nila ngayon? Graduation ceremony nila ngayon. So dyan ginanap yung kanilang graduation. Ayun, so tuloy-tuloy pa din ang akyat natin papunta ng Banalabundok. Mamaya meron na tayong mga madadaanan ng mga umpisa ng Station of the Cross. Paakyat na Banalabundok. Ayan o, daming mga white cabin. Ayan o, mga pwedeng rentahan kung gusto nyo mag-staycation, magbakasyon, magtanggal ng inyong mga stress. Marami dito. Tapos meron pa dito mga kapehan. Ayan, Kape Uno, isa sa mga sikat dito sa may Banalabundok. Ito na yung umpisa ng Station of the Cross. Ayan, Banalabundok, Dalaning Cruz. Ayan, meron din dito mga kapehan. Ito yung pinakamatarik na part, itong after nung start ng Station of the Cross. Ayan o. So along the way,
pagkadaan nyo doon sa may Banal na Bundok signage, makikita nyo na yung mga sunod-sunod na Station of the Cross ni Jesus Christ. Ayan. So meron doon, meron din dito. Tapos ito sa may pakaliwa, meron din mga resort dyan. Punto, Spring Farm, Orisa Farm, ayan, Alteza dyan din, yung pinuntahan natin dati. Ayan, so ito na yung pinakadulo. Dito na tayo mag-start mag-trekking, paakyat doon sa may grotto. So magpa-park lang tayo dito. Ayan, so nandito na tayo sa may Banal na Bundok. Ayan, Arayat National Park, Magalang side. So dito tayo mag-start magte-trek paakyat ng Banal na Bundok. Ayan. Ito, meron din nakalagay dito, this way to 14th Station of the Cross. So start na tayo. Okay, so paakyat na tayo. Pero mukhang meron pang registration dito. Okay, so mula doon sa may pinag-parkingan natin kanina, umakyat lang tayo saglit doon sa may sementadong hagdan. And then nag-register tayo doon. Then nagbayad tayo ng 30 pesos. So mula doon sa may registration booth, dito na mag-start yung akyat natin sa may 14th Station of the Cross. Meron nakalagay dito, Lugaw 40 siomai. So wala. Baka merong naglalagay ng mga tinda dito. Siguro pag Sabado at Linggo. Tapos meron na rin tayong mga nakasalubong na mga galing sa itaas, mga pababa. So medyo mahaba-habang lakaran to. Paakyat. Though di naman siya ganong katarikan. Sakto lang. Along the way, meron ako nakita mga naglalakihang mga bato. Dito, imagine na ganyan kalaki oh. Kamay ko. Ang laki na bato. Mukhang galing sa taas ng bundok yan ah. Yan oh. Ayun, so bali nandito na pala tayo ngayon sa may 9th Station of the Cross, which is pinapakita dito ang pagpako sa krus kay Jesucristo. Ayan. So yung ibang mga stations, hindi na natin sila nahintuan since na nakamotor tayo kanina paakyat. Kakahingal ah. Pagdating naman sa part na to, medyo technical na yung paakyat. Unlike kanina, doon sa may bungad after ng registration booth, isa makinis pa yung dadaanan nating trail. Pero dito is sobrang mabato na. May mga pinaghalong bato, malalaking bato at mga ugat ng puno. Tapos may CR din pala dito oh. Sarap pakinggan ng mga kuliglig. Para musika sa ating tenga, sa ating pandinig. Lakas oh. Meron na tayong ulit technical trail paakyat. Ito mas malala pala yung trail dito. Ayan oh. Ang lalaki ng mga bato. Tsaka mas marami, mas higit na marami yung mga ugat ng puno dito. Dapat pupunta ako dito ng Holy Week, kaso naisip ko baka maraming tao na umakyat. Kaya nag-decide ako na ngayon ko na lang puntahan itong Station of the Cross ng Banal na Bundok. Grabe mga bato. Grabe. Grabe yung trail. Technical na technical. May tubig na dumadaloy oh. Nagagaling sa taas ng bundok. Ayan, so mga ilang minuto lang na paglalakad, narating na natin ang 14th Station of the Cross. Ayan. Almost 20 minutes din yung lakaran, paakyat dito. Ang Banal na Bundok Dalanding Cross or Holy Mountain Way of the Cross ay isang popular na tourist spot dito sa Pampanga. Located dito sa paanan ng bundok Karayat na matatagpuan naman sa Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Ipinapakita dito ang mga life-size na 14 na Station of the Cross. Meron itong 1.6 kilometers trek paakyat sa tuktok na mag-uumpisa mula doon sa unang istasyon ng 14 na istasyon ng cruise.
At itong ika-14 na istasyon ay mayroong taas na 35 talampakan na estatwa na muling pagkabuhay ni Hesukristo. Itong proyektong ito ay natapos noong taong 2015 na pinangunahan ng Sarap Tomas International na Magalang, isang non-government organization ng mga kababaihan. Okay, so next destination natin, pupuntahan naman natin ang Payapa Agricultural Farm. Dito rin yan sa may Magalang, Pampanga. Wow, ang ganda nito. Ngayon ko lang nakita to Function Hall. The Ridge Coffee House. Ayan. Amber. So yung pupuntahan naman natin is nasa Barangay Santo Niño, Magalang, Pampanga. Hindi ako sure kung Barangay Santo Niño na siya or Turo. Pero majority parang sa ano pa siya, Barangay Santo Niño. So yung distance niya mula dito sa may paanan ng paakyat ng banal na bundok is nasa 4.4 kilometers, 11 minutes kung nakamotor yung travel distance papunta doon. Meron siyang paakyat doon na off-road, rough road siya papunta sa may Payapa Agricultural Farm. So meron 3 campsites doon. Yung una, yung Camp Sheva sa may bungad lang ng paakyat, mamaya ituturo ko sa inyo. And then yung pangalawa, which is yung pinuntahan namin dati, which is yung Batyawan Farm sa Magalang din. And then itong bagong pupuntahan natin ngayon, which is ang Payapa Agricultural Farm, na dito rin matatagpuan sa Magalang, Pampanga. So kung kanina doon tayo nanggaling sa kabila, dahil yun yung shortcut ngayon papunta ng or paakyat ng banal na bundok. So ito naman dadaanan natin ngayon. Ito yung usual route dati. Nung wala pa yung shortcut paakyat ng banal na bundok, dito kami dati dumadaan papunta ng banal na bundok. Doon kami manggagaling, iikot pa. Yan, tapos kakanan tayo dito. Ito na yung main road ng Ayala papuntang Santo Niño, Barangay Santo Niño. So diretsuhin lang natin to hanggang marating natin yung rehabilitation facility dito sa may Magalang, which is part na yata ng Santo Niño yon. Yung katabi noon mismo yung kampo ng PNP or Philippine National Police dito sa may Magalang, Pampanga. So training camp yon or training facility para sa mga PNP. Ayan, we are now entering Barangay Santo Niño, Magalang, Pampanga. Ayan, so ito na yung training facility ng mga PNP or kampo ng PNP. Ayan, Region Training Center 3. Pagkadaan lang natin dun sa may kampo, may kakananan tayong kanto papasok sa may Payapa in 210 meters. Ayan, so dyan tayo papasok doon sa may nilabasan ng truck na yan, yung malaking truck. Dito din yung daan natin mamaya sa may backdoor trail ng Arayat, Bundok Arayat. Yung mga farmland dadaanan natin mamaya palabas ng Kongdadong Dam sa may Arayat, Pampanga na yun. Ayan, so pasok tayo dito, kanan tayo. Kung kanina doon tayo nanggaling sa may kabilang side, dito naman tayo aakyat. Ayan, so pagdating dito, diretso tayo. Yung pakaliwa, yan yung papunta sa may trail ng Arayat. So dito muna tayo pupunta kasi nga pupunta muna tayo ng Payapa Agricultural Farm. Ayan, so pagdating nyo naman dito sa may dulo, kakanan naman tayo. Ayan, may signage naman to Payapa. Ayan, so kanan tayo dito. And then dito sa may bungad paakyat, ito naman yung sinasabi ko kanina, ang Camp Sheva na campsite din dito sa may
Magalang Pampanga. Ayun, may mga TP houses sila dyan. So tayo, diretso tayo dito sa may paakyat na trail. Medyo madulas nga lang, pulbo eh, kasi summer ngayon, hindi nababasa itong trail. Yun nga lang, pag umulan magiging putikan tong paakyat na to, matik yun. Grabe, dulas. Uy, gumigewang. Ayan o, Bundok Arayat, ang ganda. Wow. Ayan, so itong sa kanan natin, ito na yung Batiawan Farms. Ayan o. So this time dito naman tayo pupunta, kasi galing na tayo dito. Kakanan naman tayo. Ito, may signage naman na this way to Payapa. Ayan. Off-road gaming. Uy, malalaki ang bato. Sa pagkakaalam ko, may shortcut ito kung galing kayo ng Bananabundok, kaso hindi ako sigurado sa itsura ng trail papunta dito. May daan yun dun sa may Alteza Cabins, dun sa may gilid nun, may trail yun papunta dito. Kaso nga, yun nga, di ako sigurado. Uy, ganda pala dito, ang luwang. Ito na yung Payapa. Papalipad lang tayo ng drone dito. Walang tao. Ito, may parking area sila dito. Ayun, so meron silang entrance fee dito. Ayan. Magkano po yung entrance fee natin? Ayun, 35. So yung rates nila is 35 pesos per head, 6 a.m. to 10 p.m. Overnight fee is 150 pesos per head. Napakamura. Yung cutoff is 8 p.m. Bonfire 250 pesos. Car camping 500. Glamping 250 per night or day. Then with tent is 500. Marami po bang nag-overnight dito, Tay? Sabado ba sa weekend, no? Mamaya niya, marami na. Ayan, so nandito na tayo sa may Payapa campsite or agricultural farm. So, tiyempong walang tao dito ngayon, kaya halos solo lang natin tong lugar. Meron lang doon couple. Kami lang tatlo nandito. So, ito siya, kung naghahanap kayo ng isang payapang lugar, tahimik, at gusto nyo mag-relax. Ito, perfect itong Payapa Agricultural Farm. Dito lang yan matatagpuan sa may Barangay Santo Niño, Magalang, Pampanga. So, ito siya, meron sila mga kubo dito. Yun, sabi nila for rent yata yun, 250 pesos kung overnight. So, meron siyang hammock, may mga duyan. Tapos, with tent is 500. So, pinakita ko naman kanina kung magkano yung mga rates nila dito. Balikan nyo na lang yung video. So, mamaya paliparan natin ng drone para makita natin yung overlooking view. Paikot dito sa may Payapa Agricultural Farm. So, meron din silang mga tables and chairs dito. Tapos may mga duyan doon. Then, may mga kubo pa banda doon. So, napakaluwang nitong lugar. Tapos, pwede ka mag-bonfire dito. Pwede din doon, tsaka doon. Tsaka doon, ang dami palang bonfiring spot dito. Kaya pala tinawag na Payapa. Kasi napaka payapa talaga ng lugar. Tsaka din naman pala sa kalayuan mula doon sa may Batiawan Farm. Doon lang yung Batiawan Farm sa may tawid. Kung saan tayo pumasok kanina, yung kanto. So ilang few meters lang, yun na yung Payapa. Hindi naman siya ganun kahirap.
Sa motor ko, since na-off-road yung motor ko, kinaya. Ewan ko lang sa mga scooters na merong malilit na gulong, tsaka medyo mababa yung kanilang mga ground clearance. Kasi kita nyo naman kanina yung paakyat is medyo may mga matataas na bato. Kung mababa yung ground clearance ng mga motor ninyo or sasakyan, may tendency sumayad yung ilalim dun sa mga batong madadaanan nyo paakyat dito sa may Payapa, tsaka dun sa may Batyawan. Ayan, so pagkatapos natin dito sa may Payapa Agricultural Farm, kakanan na tayo dito. Ito yung tinuro ko kanina, napakaliwa. Ayan o, yung may signage na ngayon Barangay Santo Niño, tsaka tong waiting shed. Ito yung palatandaan papunta sa may Mount Arayat backdoor trail. Palabas ito ng Kongdadong Dam. So para hindi na tayo umikot ng highway ng Magalang Arayat Road, yun nga lang, yung dadaanan natin dito is puro bukid. At since na summer ngayon, panigurado sobrang alikabok ng dadaanan natin. And tapos in 120 meters, ito na yung kakaliwaan nating kanto. Papasok na to ng trail. Ayan, itong kulay gray na gate na to, kakaliwa dito. Ingat lang dito sa may pakaliwa kasi sobrang lalim nito. Ayan, so pagkakaliwa natin, off-road na yung dadaanan natin. So dito medyo friendly pa yung off-road dito. Kasi dinadaanan to ng mga lokal. Kasi meron pa tayong dadaanan dito na isa pang barangay dito sa may Magalang, which is yung Barangay Turo. Kung di ako nagkakamali, yun yung kadugtong ng ginagawang bypass road ng Arayat Magalang sa may likod na part ng Bundok Arayat. Madalas din ako nagbabike dati dito, tapos ikot kami, labas kami ng Arayat mula dito sa may Magalang, Pampanga. Kung di ako nagkakamali, nasa 10 kilometers din itong trail na to palabas ng Kongdadong Dam. Yung nga lang, mabuhangin. Laki na pinagbago ng lugar na to. Ang ganda na ngayon, no? May mga bahay-bahay na dito. Ito, wala man to dati. May swimming pool pa, wala man to dati. Ayun yung Bundok Arayat, Uy, mayroon nagsusunog sa gilid ng bundok. Mamaya hanap tayo magandang spot, tapos paliparan natin ang drone. Wow, ganda ng bahay, kulay puti, tapos may mga tanim siya sa gilid. Good morning po. Ito na yung Barangay Turo dito sa may Magalang, Pampanga. So huling barangay ito kung dadaan kayo dito sa may Arayat Trail. Tapos dito magiging semento na. Then paglabas natin ulit ng barangay is magiging off-road ulit. Mamaya doon na tayo kakain, mamaya kay Pwesto ni Apong Abad, doon sa may ginagawang bypass road ng Arayat Magalang. Ang dami nga lang aso dito tsaka mga bata. Dapat bagal lang kayo. Minsan may biglang tumatawid na lang dyan Ayan, so dito magkakaroon ng junction, kakaliwa tayo.
Ito na, tapos na yung sementadong daan. Dito na mag-umpisa yung mahabang trail palabas ng Kondadong Dam. Medyo mahalikabok talaga dito. Lalo nung pinadaan namin yung karera ng bisikleta dito. Grabe, halikabok nila. May labas po. Ang ibig sabihin na sinabi ko sa kanila, makikidaan po. Ewan ko lang kung di pa nagbago yung ruta ngayon dito. Kasi nga may ginagawa silang riprap dito at saka diki. Ewan ko kung di nila binago. Kasi almost 2 years na rin yata nung last akong dumaan dito eh. Oo, may ginagawang control na rin pala dito. Ayan. Ito wala man to dati. Tapos ano to, solar. May solar siya oh. Ito pala, kailangan kong ituro sa inyo to. Ito yung lumang trail ng Arayat Trail. Ayan, itong diretso. Kaso parang nilalamon na ito ng ilog eh. Kaya ginagawa namin, dito na kami dumadaan sa may kanan. Ito, kakanan na dito. Huwag kayong diretso doon. Ito na yung bagong ruta. Sana hindi maputik ngayon. May tendency kasi na yung mga magsasaka is pinapadaan nila yung patubig nila sa gitna ng trail. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng tubig yung trail mismo. Kaya nagkakaroon ng putik. Yan, puro ganyan lang naman madadaanan nyo dito. Mga alikabok na part ng trail. Pag kasi nagiging maulan dito, tapos dinadaanan ng traktora yung trail. Pag natuyo yung nadaanan ng gulong ng traktora, is nagiging matalbog yung trail. Kumbaga nagiging jackhammer siya. Eh since wala naman ulan, eh hindi naman siguro. Kaya tulad niya, may alikabok oh. May kasalubong tayo. Nananampal yung mga talahib ah. Ganda ng bundok Arayat oh. Kaso ano ba't kaya nagsusunog sila dun no? Ayan, kung mahilig kayo sa trail, pwede nyo i-try itong Arayat loop na to. Kung bisikleta, pwede rin. Kung motor, mas lalong pwede. Medyo maayos ngayon yung trail since na nagpulbos na yung trail. Nawala na yung pagka-jackhammer nya. Mamaya hinto tayo doon sa may tawag dito, Talavera River. Katabi mismo itong trail na to. Tapos paliparan natin ang drone. Maganda yung ilog na yun, tapos may mga bangka pa sa gilid. Yung bangkang yun, ginagamit yun ng mga lokal para makatawid sila doon sa may kabilang side ng Arayat or itong kabilang side ng Pampanga River. Second time na pala na dumaan dito si Osang. Nung first time ko siyang dinaan dito, hindi pa ganito yung setup niya. Yung stock na itsura niya pa yung nung time na yun na dinanan ko siya dito. Nangabalaho ako sa putik na nandito ako. Kasi nung time na yun, medyo paulan-ulan. Kaya yung trail is maputik. Eh, since na mababa pa si Osang nun, tapos yung gulong pa ni Osang nun is 12 inches yung mags. So ganun lang kaliit yung gulong niya, tapos hindi pa nabi yung tires. Kaya hindi ko makapit dito sa mga putikan na part. Kaya tagal ko na nagtutulak ng motor dito. Buhat na ako ng buhat ng motor. Kasi lagi ako nababalahaw. Eh tapos mababa pa yung ground clearance niya. Ayun, kawawa ako dito. Ito maputik, yun lang. Yun lang. Kaya. Sa tayo dadaan? Gitna? Hindi, gilid kasi para makapak tayo. Biro lang. Kaya yan, iusan. Dahan-dahan para di tayo maputikan. Yan. Yan, ganun yung itsura ng trail dati. Nung dinaan ko si Osang dito na mababa pa siya. Ni-stack up ako sa putik dun. Lumilipad-lipad yung putik ko. Dahan-dahan lang para di pumunta sa atin yung putik ng gulong. Yan, paganda yung itsura ng bundok. Iba na yung shape niya oh. Kanina matulis siya eh. Kita pala sa Google Maps itong mapa. Ayan, nagre-route siya. Oops, parang di tayo makakadaan ah. Makakadaan ba tayo?
Kaya. Ito yung matagtag eh. Tagtag tong part na to. May battery pa tayo. Yeah. Wala lang sanang tubig. Diba? Nagtitrail ka tapos pinapanood mo yung bundok Arayat. Ang ganda. Kapal na talahib. Wala kasi masyadong dumadaan dito eh. Yung dumadaan lang dito yan, mga ganon, mga traktora lang, ganon. Pero rideable naman. Maganda nga, laging madaanan to eh, para mawala itong mga talahib sa gitna ng trail. Para luminis. Ayan, katabi na natin yung Rio Chico River. Mamaya pakita ko kasi medyo marami pang harang eh. Maraming mga pananim. Ang ganda na ng trail dito oh. Kinayas nila. Tapos matagtag pa din. Grabe ng alikabok dito. Tingnan sa side mirror oh. Puting puti sa likod. Kapal ng alikabok. Puti lahat sa likuran natin oh. Kita nyo ba? Ayun o, nasa harap na natin yung bundok Arayat oh. Nag-iba na naman yung shape nyo oh. Ayun, ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung ilog. Ay, tagtag. Ayan, may mga bangka oh. Palipad tayo ng drone. Ganda ng spot. Ayan, so itong ilog na to, ito yung Rio Chico River or Talavera River. Nanggagaling ang tubig niyan sa may connection yan is may Sacobia River, dyan din dumadalo yung tubig. And then sa may Talavera at sa may barangay Rio Chico, yan. Dyan nanggagaling ang tubig niyan. Tapos sa likuran natin ito yung bundok Arayat. Tingnan niyo yung mga boots ko, grabe yung puti oh. Tapos tignan yung gulong ni Osang, puting puti. Grabe alikabok. Hindi na mamukuhan yung plate number ko, tsaka yung ilaw ko. After natin dun sa may hintuan natin na spot kung saan katabi natin yung ilog ng Talavera, pagdating dito medyo maayos na yung trail. Actually Pampanga River na yun kasi nag-join force na yung Pampanga River at saka yung Talavera River pagdating dito.
Meron ako nakitang signage dito, Commission of Audit, Regional Office 3 of City of San Fernando, Pampanga. Project is supply of labor and materials for construction of San Mateo Solar Powered Irrigation System. Ayan, so meron silang itatayong solar powered na irrigation system. Tapos yung location is San Mateo, Arayat, Pampanga. Kaso di ko alam saan banda yung San Mateo. Ito yata yung San Mateo kung saan nakalagay yung Condadong Dam. Okay, let's go. Ayan, so ilang sandali lang nakalabas na tayo dito sa trail at nandito na tayo sa may Mahogany Farm dito sa may likuran ng Condadong Dam. Ito, merong ano dito parang campsite ba to? Mahogany Arayat, Mahogany Lake, ayan. Mahogany Lane. May swimming pool, ano siya, resort. Private resort. Lilim dito, ganda. So sunod naman natin akyatin yung Condadong Dam. Ayan, ito na yung Condadong Dam. Kitang kita na natin. Ang napakalaki niya, akyat tayo dyan. Ayan, nandito na tayo sa may Arayat, Condadong Dam. Ito ang Condadong Dam na matatagpuan dito sa Arayat, Pampanga. Isa din itong popular na tourist spot ng Arayat, Pampanga. Pinangalan ng dam na ito sa dating presidente ng Pilipinas na si Diosdado Macapagal. Ang dam ay nakatayo sa Pampanga River kung saan ang tubig nito ay dumadaloy sa munisipalidad ng Arayat maging sa mga karatig bayan nito. At ito din ang pinagkukuhanan ng tubig ng mga lokal na magsasaka. Ang dam ay mayroong nakakamanghang struktura at meron din itong picture perfect spot kasama ang napakagandang view ng bundok Arayat sa likuran. After natin dito sa may Condadong Dam, balik lang tayo ulit dito sa may nilabasan nating trail dahil pupuntahan natin yung ginagawang bypass road dito sa may part ng Arayat, Pampanga patagos ng Magalang, Pampanga. So dito tayo nanggaling kanina sa ibaba, pero yung pupuntahan natin ngayon dyan sa may taas naman. Ayan, ito yung trail na dinaanan natin kanina sa may Arayat Trail. So ngayon aakyat tayo dito. Ayan, nakita tayo dito. Tapos kakanan tayo. Ito na yung bypass road. So welcome to Magalang Arayat Bypass Road. So mag-uumpisa itong bypass road na ito mula San Juan Banyo, Arayat, Pampanga hanggang sa may Barangay Turu, Magalang, Pampanga. So ganun siya kahaba. So almost 15 kilometers din yata yung distance nitong bypass road na magpapabilis ng biyahe ng mga lokal maging ng mga turista. At meron din posibilidad na magkaroon o umusbong yung mga turismo dito sa lugar.
Lalong-lalo na mapapabilis sa mga biyahe, ang mga pagtransport ng mga produkto sa bawat bayan na hindi na kailangan umikot pa mula sa Magalang Arayat Road na kung tutuusin is nasa 1 oras pa yung biyahe. So dito sa pamamagitan nitong bypass road na to ng Arayat Magalang Bypass Road is mapapabilis na nila ang biyahe. So dito rin yung pupuntahan nating kainan mamaya sa bypass road na to. Dito siya nakapwesto. Oh, ito yung monasteryo ng Arayat, Pampanga. Ba't may checkpoint? Ano nakalagay dun? Bantay Kalikasan. Anong oras na ba? Alas 10 na yata ng umaga. Dito tayo kakain ng ating agahan. Dito sa pwesto ni Apong Abad. Ayan, ito yan. So silipin muna natin itong bypass road na ginagawa, kung ano nang itsura o kung anong estado na ng bypass road na to, kung gaano nakahaba yung natatapos. Sa pamamagitan ng bypass road na to, hindi mo na kailangan dumaan sa likod na part na dinaanan natin kanina, which is yung Arayat Trail kung pupunta ka ng Arayat. So dito ka na dadaan, mas mabilis, mas maganda yung kalsada, mas malapad, at may mga possibility din na magtayo ng mga resort, mga campsite at iba't ibang mga establishmento dito sa parte ng lugar ng bypass road. Ayan, so mula dito matatanaw ninyo yung mga equipments sa pagbungkal ng lupa para magawa itong tawag dito, itong kalsada. Ang daming bagong bukas na off-road, oh. Ano kaya meron sa mga yan, no? Dati hanggang dito lang kami ni Cycling Chef nung nagbike kami. Ngayon hanggang doon na yung nasisemento. Mahaba na rin pala, oh. Hindi na tayo dediretso doon para di na tayo makaistorbo sa mga nagtatrabaho dito sa kalsada. Sinilip lang natin kung anong itsura na ngayon yung mga natatapos dito sa bypass road ng Arayat Magalang. So balik na tayo para makakain na tayo doon sa may pwesto ni Apong Abad. So mukhang iikot pa siya doon. Tapos meron pang tatamahan na bundok sigurado. Ano kaya itong packet na to? Private ba to? Pwede kaya natin silipin? Silipin lang natin kung ano meron. Taas, oh. Tarik din, oh. Mukhang private, mga bahay. Paliguan. Ano meron dyan? Resort? Pwede ko silipin. So meron palang bagong tayong resort dito. Silipin lang natin. Tinawag ako ni Kuya, sabi gusto ko daw maligo. Tingnan natin. So bagong semento to. Ayun, may paliguan nga. Maliit lang siya na resort. Gano'n na po pala katagal to, Tay? Gano'n na po katagal? Bago pa lang. Bali, magkano yung renta dito, Tay? 2,000 pati ate. Lahat na to, itong nandito. 2,000. Pero yun Di kasama yon. So, iba yon, separate yun, no, Kuya? Tingnan mo, kunin mo yung tubig. Kung gaano... Saan nagagaling tubig nito, Tay? Sa bukal? Oh, bukal. Fresh water. Walang gamot. Wala
Walang gamot yan, walang chlorine yan. Ano yan, limited water pala to, no, tay? Kaya laging malinis. Oo. Ay, so sa halagang 2,000 pesos kasama na itong swimming pool, Oo. tsaka yung kubo. Hanggang ilang tao yun, tay? Hanggang ilang tao? Kahit ilang isa. Hanggang ilan, ha? Oh. Ano palang pangalan nitong resort? Juan, farm ni tatay. Farm ni tatay, ayun. May Facebook page na kayo, tay? Wala, wala pa? Gumagawa pa lang. So, yun na yung gawin mong pangalan, tay, sa Facebook page mo, Farm ni tatay. Arayat, Pampanga. Oh. O, sige, tay, sinilip ko lang. Oh. Maraming salamat. Ito, sabi ni tatay, nasa 2 linggo pa lang daw itong resort. Ayan, ito yung kabilang pool. Tapos may mga hammock din doon. No? So, non-stop yung tubig niya dyan, no, tay? Linis, oh. Sarap, mas masarap din itong pwesto na to, no? Malilim. Kumpara doon, mas maluwang to. May ano pa, may duyan, may hammock. Sige po, thank you. Ayan, so nakalabas na tayo dun sa may, ito yung papasok dun sa may farm ni tatay, ito. Pagkita ko sa inyo. Ayan, so medyo matarik siya na paakyat. Bago kayo makarating dito sa may paletter S na daan, ito yun. Makikita nyo naman kaagad yung paakyat. So yun, bininjagan na ni tatay yung pangalan ng resort, which is Farm ni tatay. So sa mga taga dito sa may Arayat, Pampanga, kung naghahanap kayo ng private resort na pwedeng mapagliguan, mapaglipasan ng araw pag day off ninyo, pwede itong Farm ni tatay. Dito lang yan sa may Arayat Magalang Bypass Road. Okay, so diretso na tayo dun sa may pwesto ni Apong Abad para makakain na tayo. At ako'y nagugutom na. O, mukhang meron ding resort dito, oh. Bago. Ayun, so kakatapos lang natin kumain saglit doon sa may pwesto ni Apong Abad. Dito pa rin yon sa may Arayat Magalang Bypass Road. So pauwi na tayo ng bahay. And bago natin tapusin tong ride na to, dadaanan muna natin yung huling trail pa dito sa may paikot ng bundok Arayat, which is yung tinatawag na Vietnam Trail. Dito sa may San Roque, Pitas, Arayat, Pampanga. So palabas yun, yung trail na yon sa may Baliti, Arayat, Pampanga. And then hanggang makarating tayo ng Magalang, Pampanga. Okay, so ito na yung last trail na dadaanan natin, which is ito yung tinatawag nilang Vietnam Trail. Yung pasukan nun, manggagaling sa may Barangay Gatchawin, Arayat, Pampanga. And then yung lusot na daan nito, isa may Barangay San Roque, Pitas, Arayat, Pampanga. Ito yun. And so madadaanan pa din natin dito yung harapan naman na parte ng bundok Arayat. Ito yun. Okay, so patapos na rin tong ride natin. So dito ko na rin tatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw. Ang ikutin ang kabundukan nitong bundok Arayat na nasa likuran natin ngayon, at pinakita sa inyo yung mga ilang mga sikat or mga kilalang mga pinapasyalan. At meron pa tayo mga natuklasan na bagong pasyalan or mga maliliit na resort. At kung nag-enjoy kayo sa episode natin ito, sana huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating channel at para marami pa tayong mapuntahan na mga magagandang tanawin, mga tradisyon, mga kultura, mga pagkain at magagandang lugar dito sa Pilipinas. So ako nga para si Geno Cuenco. So hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na episode. Ride safe mga kabalen.